Ako po si Dipred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito sa Dipred Mystery Files. Ako nga po pala si Ana, 18 anyos, at nakatira dito sa Summer Leyte. Payak lang po ang pamumuhay namin. Bata pa lang ako noon, si Tatay Adorna ang kasama ko sa buhay. Siya na rin ang tumayong tatay kong nanay. Itinaguyod niya akong mag-isa. At binuhay sa malinis na pamamaraan. Halos lahat ng alam niyang pagkakakitaan ay kanyang pinapasok. Bagamat elementarya lang ang natapos ng itay, ngunit hindi yun naging hadlang para sumuko sa hamon ng buhay. Sa totoo lang, naranasan ng itay ang maging labandero sa mga kapitbahay namin sa umaga at manicurista naman sa hapon. At kung gabi na may balut vendor. Ngunit ang lahat ng yan ay hindi ko ikinahihiya. Opo, tama po kayo ng inyong narinig. Bakla po kasi ang tatay ko, ngunit mabuti po siyang tao. Kahit sa kabila ng paghuhusgas sa kanya ng ibang tao, nananatili po sa itay ang maging mapagkumbaba at ang pagiging matulungin sa kapwa sa kabila ng kahirapang hinaharap namin. Kung kaya't palagi kong sinusuklian ang kanyang mga sakripisyo sa pamamagitan ng matataas kong grado sa eskwelahan nung ako'y high school pa lamang. At lagi kong inilalagay sa aking isipan ang mga mabubuti niyang pangaral. Aniya, kahit saan daw ako makarating at kung saan man daw ako dalhin ng aking pangarap, palagi ko daw piliin ang maging mabuting tao. At sabi pa ng itay, hindi daw nasusukat sa taas ng pinag-aralan ang pagkatao. Basta marunong kang gumalang at rumispeto, daig mo pa daw ang edukado. Kung kaya't ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maibsan ang pagod at sakripisyo ng itay Ador. Hindi naglaon, nakapag-aral ako sa isang pampublikong universidad. At dahil sa scholarship na naipasa ko, kung kaya't mabilis akong nakapasok ng universidad. Isa pa, inspirasyon ko ang itay sa lahat ng ginagawa kong pagsisikap sa eskwelahan. Subalit, isang araw, kinausap ako ng itay ng masinsinan at muling pinaalalahanan ng ilang bagay sa aking pag-aaral. Aniya, gagawin niya ang lahat. Mapagtapos niya lang ako ng pag-aaral sa abot ng kanyang makakaya. Ana, anak, ito ang tatandaan mo. Hindi kita pinag-aral para ihaahon ako sa kahirapan, kundi ayokong maranasan mo ang hirap na pinagdaanan ko. Ani ng Tatay Ador. Opo, itay. Pero lagi niyo rin pong tatandaan. Nakasama kayo sa lahat ng pangarap ko. At mahal na mahal ko po kayo. Tugon ko sa itay. Samantala, ang itay ay napatango na lang ng mga oras na iyon. At niyakap ako ng mahigpit habang naluluha. Naaalala ko pa noon nung 10 taong gulang pa lamang ako. Palagi akong inaayusan ng itay na parang prinsesa sa isang fairy tale. At nang tumungtong ako ng 14 na taong gulang, palagi kong binibilhan ng itay ng mumurahing mamon sa bakery upang ibigay sa itay lalo't kapag sumasapit ang Father's Day. At kung minsan nga, pati Mother's Day ay sineselebrate din namin ng Tatay Ador. Aniya, sa umaga daw
siya si Ador. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging si Adora. Natatawa na lang ako minsan sa sinasabi ng Itay. Ito kasi ang isa sa pamamaraan ng Itay para maibsan ang kanyang pagod. Ang magpatawa kapag kaming dalawa na lang ang magkausap at tapos na siya sa mga racket niya. Likas na masayahing tao at palabiro ang Itay, kung kaya't ang ibang kapitbahay namin ay kinagigiliwan siya. Alam ko naman sa sarili ko na ampun lang ako ng Tatay Ador. Aniya, napulot niya lang daw ako sa isang basurahan na nakalagay sa isang kahon. Noong siya'y 20 anyos pa lamang. Sa madaling salita, itinuon niya ang kanyang sarili sa pagpapalaki sa akin. At hindi na nag-asawa pa. Sa totoo lang, iniwan ako ng Tatay Ador noon sa mga kaibigan niya. Lalo't kapag naghahanap ito ng pagkakakitaan upang matustusan ang pangangailangan ko. Kahit pa solo na sa buhay ang Itay, at ayon sa mga kwento nito, maaga din daw siyang naulila sa magulang. Kung kaya't labis ang respeto at paggalang ko sa Itay, at nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil napunta ako sa mabuting tao at hindi ako pinabayaan. Ngunit dumarating talaga sa buhay ng tao ang matinding pagsubok. Ana, anak, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita nang higit pa sa buhay ko. Mas matimbang pa sa dugo. Ani ni Tatay Ador. Sa dami ng pinagdaanan ni Tatay Ador at sakripisyo nito sa akin, tila wala na akong mahihiling pa sa Panginoon, kundi ang pagkalooban siya ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay, upang sa mga darating pang Father's Day ay makasama ko pa siya ng matagal, hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Subalit, ang lahat ay kailangan subukin ng tadhana. Nang minsang umuwi ang Tatay Ador, at parang may iniinda itong sakit na hindi ko mawari. Itay, may sakit po ba kayo? Tanong ko rito. Wala ito anak. Ito ang pansit anak. Kumain ka ha. Binilhan talaga kita niyan. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Ani ng Itay. Walang ano-ano'y bigla itong lumagapak sa sahig at nawala ng ulirat. Kung kaya't napasigaw ako at humingi ng tulong sa kapitbahay para maitakbo sa pinakamalapit na pagamutan ng Itay. Halos balisa akong umiiyak ng araw na iyon at napatakbo sa chapel ng ospital at kinausap ang Diyos. Habang nakaluhod ako sa harap ng altar, hindi ko mapigilan ang pagbaksak ng aking mga luha. Diyos ko, muli po akong lumalapit sa inyong harapan at batid ko pong marami na kayong nagawang tulong sa akin. Ngunit sa mga sandaling ito, buhay ng Tatay Ador ang ilalapit ko sa inyo. Sana po'y pagalingin niyo siya at siya na lang po ang meron ako. Tugon kong hiling. Sa pagbalik ko sa Tatay Ador, sinabi ng mga doktor na may tuberculosis ang Itay. At marahil, nakuha niya raw yon sa labis na pagtatrabaho. Kung kaya't walang pagdadalawang isip kong kinausap ang aking mga propesor at nag-working student ako. Eskwelahan, bahay at ospital ang naging routine ko araw-araw at nagsikap ako ng husto upang maibigay ang mga pangangailangan ng tatay. Makalipas ang 6 na buwan, medyo gumaling ang Tatay Ador at sa tulong ng lokal na pamahalaan, nailabas ko ng ospital ang tatay at ipinagpatuloy sa bahay ang gamutan upang mabilis itong lumakas. Habang ako na may ipinagpatuloy ang pagiging working student,
at hindi ko pinababayaan ang aking pag-aaral. Sa pagdaan ng mga araw, mas mabilis bumalik ang lakas ng Itay at hindi naglaon, naganap ito ng mapapasukang trabaho. Aniya, gusto niyang ipagpatuloy ang responsibilidad niya sa akin bilang tatay at nanay. Doon nga siya napadpad sa pagiging manicurista at kalaunay naging hairstylist na rin. Dahil sa sipag at tiyaga, kung kaya't madali niyang natutuhan ang pagiging stylist. Kaunting tiyaga lang anak, makakaraos din tayo. Sa tulong ng Diyos at gagawin ko ang lahat upang mapabuti ka. Saad ng Itay Ador. Opo, Itay. Lagi niyo rin pong tatandaan na proud po akong kayo ang naging tatay ko. At kahit kailan, hindi ko po kayo ikahihiya. Saad kong tugon, sabay yakap na mahigpit sa Itay. Sa pagdaan ng taon, malapit na akong makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dahil sa pagtutulungan namin ng Itay. At hindi rin kami nakakalimot sa Diyos para sa lahat ng biyaya at pagpapalang natatanggap namin sa mga araw na dumadaan sa aming buhay. Sa totoo lang, naniniwala po akong kapag may tiyaga ay may nilaga at paunti-unting nag-iipon kami ng Itay. Kapag nagsasabay nga ang sahod namin, ibinubukod ni Itay ang gastusin ko sa eskwela, ang baon, bills, at pagkain namin sa araw-araw. Lahat ng yan nakabudget na kay Itay. Ayon pa sa Itay, mas maigi na ang may ipon kaysa wala, nang sa gayoy hindi na maulit ang mga pangyayari nung siya'y maospital. Sa kabilang dako na wala akong pinagsisisihan na nag-working student ako para matustusan ang pangangailangan namin ng Itay dahil mahal na mahal ko siya. Higit pa sa isang kadugo, at kung wala ang Tatay Ador, ay wala na din ako sa mundo. Sa paglipas ng araw, dumating ang inaasam-asam namin ng Tatay Ador. Ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Sa pag-uusap nga namin ng tatay, aniya, nagbunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At masaya siya para sa akin. Gayon din naman ako para sa aming ng Itay. Sa araw ng aking graduation, lumabas ang kakulitang itinatago ng Itay. Nagsuot ito ng costume na animoy kalahok sa isang patimpalak na doble kara. Ang kalahati ay nakadress at ang kalahati na may nakabarong at yun daw ay idea ng mga ninang kong bakla. Halos naging masaya ang lahat sa costume ng Itay, lalo na nang tumanggap ako ng mga parangal sa entablado, mga medalya, tropeyo at diploma. Kalakip nito, nagtalumpati ako sa harap ng maraming tao bilang pasasalamat. Taos-puso kong inaalay ang aking mga parangal sa tatay kong nanay na nagtaguyod sa akin at nagmahal ng higit pa sa isang kadugo. Saad kong pahayag sa lahat. Subalit nang tawagin ang pangalan ng Tatay Ador, nagbigay ito ng maikling mensahe para sa lahat na magkaibang boses. Isang lalaking tinig at isang babae na hinangaan naman ng lahat at nagatid ng ngiti sa kanilang mga labi. Samantala, kalakip ng paghanga nila sa Itay at sa determinasyon nitong mapagtapos ako ng pag-aaral, anila, hindi hadlang ang kasarian ng isang tao para makapagpatapos ito ng isang anak at wala sa dugo ang tapat na pagmamahal kundi nasa puso. Naniniwala ang Tatay Ador na ang lahat ng tao ay pwedeng magmahal basta malinis ang iyong puso. Gayon din yung magandang hangarin sa kapwa. Tandaan mo anak,
Ang pag-aampon ng bata, wala yan sa dugo. Basta malinis ang iyong hangarin, kalakip ang malinis mong puso, ang lahat ay pwede mong mahalin. Saad ng Tatay Ador. Opo, Itay. Tatandaan ko po lahat ang inyong mga payo at mabuting pangaral sa akin. Maikli kong tugon. Ayon pa sa Itay, hayaan ko daw na Diyos ang magbalik ng mga tulong na gagawin ko sa mga tao. Aniya, hindi raw natutulog ang Diyos sa lahat ng oras. At batid ng Itay na nakikita at naririnig ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Hindi naglaon, nakapagtrabaho ako ng maayos sa isang kumpanya. At paunti-unti, naipaayos ko ang munting bahay namin ng Tatay Ador. Isa pa, naipagpatayo ko din siya ng sarili niyang parlor at spa para kahit papaano'y nalilibang din ng Itay. Lalo na't kapag nasa trabaho ako maghapon. May mga pagkakataon din na nagsasagawa kami ng feeding program sa aming lugar. Katulong ang mga ninang kong may pusong babae. In short, bading din. At saka kahit kailan, hindi ko sila ikinahihiya dahil sila'y parte na ng aking buhay. Ano man ang marating ko sa buhay, mananatili sila sa aking puso. Gayunpaman, taon-taon din namin ipinagdiriwang ng Itay ang magkakasunod na espesyal na buwan, ang araw ng mga ina, at ang higit sa lahat, ang araw ng mga ama. Ang weird para sa iba, ngunit ito ang simpleng kasiyahan na alam kong magpapawi sa mga sakripisyo ng Itay. Sa totoo lang, kahit na bakla ang Itay at ang mga kaibigan nito'y taas na akong ipagsisigawan sa buong mundo, na ako'y pinalaki at binuhay sa mabuting pamamaraan ng isang bakla. Ang taong kung tawagin ng iilan ay doble kara. At palagi po ninyong tatandaan na hindi lahat ng baklang kilala natin balahura. Kung minsan nga, mas daig pa nga nila ang mga tunay na lalaki kung diskarte lang sa buhay ang pag-uusapan. Nagkataon lang talaga na pusong babae ang umiiral sa kanila. Ngunit sa pisikal na pangangatawan at sa lakas, lalaki pa rin sila. Gaya ng Tatay, Ador sa umaga at Adora naman sa gabi. Please do like, share and subscribe on this video and channel of One Gal. Keep safe everyone and God bless. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.